Kilim Diaries. Ang lola ng lola ko ay nanirahan mag-isa sa isang maliit na kubo sa kabundukan. Malayo ito sa kabiasnan, napapaligiran ng makakapal na gubat at tahimik na daanan. Hindi ito lugar na basta mo na lang pupuntahan. Kailangan mong alam ang daan dahil madaling maligaw. Matapos mamatay ang lolo ng lola ko, nanatili siya sa kubong iyon. Pinili niya ang katahimikan ng bundok kaysa lumapit sa aming pamilya. Lagi niyang sinasabi na ang kalikasan ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. At kahit mag-isa siya, hindi raw siya lubos na nag-iisa. May kasama siya, ang alaga niyang aso, isang mabait at mapagmahal na aso na laging nasa tabi niya. Gabi-gabi, may ugali silang dalawa. Matapos niyang maghanda para matulog, magtatago siya sa ilalim ng makakapal na kumot at ang aso niya naman ay hihiga sa tabi ng kama. Bawat gabi, kapag inabot niya ang kamay niya pababa, titilaan ito ng aso. Parang sinasabing, nandito ako, huwag kang mag-alala. Ang simpleng kilos na iyon ang nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Isang gabi, ganoon din ang ginawa niya. Nagpaalam siya sa aso, pumasok sa ilalim ng kumot at natulog. Gaya ng dati, naramdaman niya ang dila ng aso sa kamay niya at nakatulog siyang payapa. Pero may kakaibang nangyari ng gabing iyon. Naalimpungatan siya sa gitna ng gabi. Hindi niya tiyak kung ano ang dahilan. Baka may mahinang kaluskos o ingay mula sa labas, o baka pakiramdam lang na parang may mali. Pero narinig niya ito, ang mahinang pag-iyak ng aso. Naawa siya, kaya inabot niya ang kamay niya tulad ng palagi niyang ginagawa at tinilaan ito ng aso. Naibsan ang pag-aalala niya, kaya pumikit siya ulit at sinubukang matulog. Pero muling narinig niya ang pag-iyak ng aso. Kaya sa pangalawang pagkakataon, inabot niya ang kamay niya. Tinilaan ulit ito ng aso. Tumigil ang iyak nito, kaya nanatili siyang nakahiga at dahan-dahang nakatulog muli. Pagkatapos, sa pangatlong pagkakataon, nagising siya. Ang iyak ng aso ay mas mahina, ngunit ramdam niyang nandyan pa rin ito. Kaya inabot niya ulit ang kamay niya at muli tinilaan ito ng aso. Sa pagkakataong iyon, naghintay siya ng ilang minuto bago pumikit ulit. Kinabukasan, nagising siya na parang ordinaryong araw. Inabot niya ang kamay niya sa tabi ng kama, ngunit sa pagkakataong ito, walang dila ng aso ang sumalubong. Naisip niya, siguro nauna na siyang gumising. Bumangon siya nag-uunat at naglakad papunta sa sala. Iniisip kung nasaan ang aso. Habang naglalakad siya, may narinig siyang tunog. Drip, drip, drip. Ang tunog ng tubig na tumutulo. Akala niya ay galing ito sa gripo sa kusina, kaya dumiretso siya roon para tingnan. Binalik niya ang hawakan ng gripo, ngunit hindi iyon ang pinagmumula ng tunog. Inis na inis, sinubukan niyang silipin ang ilalim ng lababo, ngunit wala ring problema roon. Sumuko siya at naglakad papunta sa banyo para maghanda sa araw. Habang papalapit siya, mas malinaw ang tunog. Ang dripping ay nanggagaling mula sa loob ng banyo. Binuksan niya ang pinto at ang nakita niya ay nagpahinto sa kanya. Doon, nakabitin mula sa ilaw ang alaga niyang aso. Nakatali ang kwelyo nito sa lubid at ang dugo nito ay tumutulo sa bathtub. Napasigaw siya at napatakbo papalayo, nanginginig at umiiyak. Wala siyang masabi sa gulat at takot. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, napatingin siya sa salamin sa banyo. Doon sa salamin, nakasulat sa dugo ng kanyang aso ang mga salitang, "Humans can lick too."